Bungang nilalagyan ng Colgate ang ginagamit sa pagtatanim nitong dragon fruit? Abay kahanga-hanga, isipin mo, ang madaling paraan nito ay pagpumutol tayo ng sanga nito. Sa video pa nga nila, nilagyan nila ng itlog, saging at kung anong sabaw, parang nagluluto. O sige, hindi naman natin pwedeng kontrahin basta yan. Kung yan ang kanilang paraan, sige nga, comment nyo nga, payag ba kayo dyan? O ang tamang tanong, kumbinsido ba kayong genuine at totoo yan? Malalim kong iniisip, yung ginagamit nilang bunga, hindi nabubulok. Sobra nga kaya yun. Tapos, may paglalagay pa sila ng beer. At aba, later, ang dami-daming bunga. Nakakahanga! Sige nga, ako nga ay magtanim nga rin ng mula sa bunga. Makasubok, hindi yung puro ako po na. Susubukin ko ring magtanim nitong dragon fruit na mula sa bunga, pero may kaunting sanga. Abay matay ko mang isipin, kung bunga lang ang aking itatanim, tiyak na mabubulok lamang are. Sayang naman ang pagod ko. Ay sa totoo'y, dun sa napanood ko'y medyo duda ako. Pero kung merong mga 5,000 na magre-request sa akin through comment section dito, abay, susubukan ko. Pero sa ngayon, masubukan sa paraang normal na dapat gawin dito. At kukuha rin ako ng buto. Tapos yung buto, itatanim ko rin. Huwag nyo lang akong haanapan agad ng bunga, abay naman. Siyempre papalakihin ko pa ito. Basta ngayon, sila muna ang mas magaling. At ako naman, nahiling sa inyo kung sasamahan nyo ako, aring at ako na ay magtatanim. Itong maliit na piraso lang muna at yung kabak namang natira ay aking kakainin. Matikman kung matamis ga, aring aking dragon fruit na itatanim. Kung masarap, ay di mapag-igi. O hala, sabi nga ni Ma'am Norma ay di tanimin na at wag nang daldal pa ng daldal. Yung hiniwa kong bottom part, sinamahan ko ng buong prutas ng dragon fruit. Nilubog ko dyan sa lupa. Silang dalawa, magkatabi kong tinanim. At habang siya'y hinihintay ko, tinabi ko siya dito sa aking binubuhay na dragon fruit para naman sila ay malibang. Bakit naman kaya maglilibang? Yung hiniwa ko namang dragon fruit, edi kukuhanin ko na yung mga buto niya sa gitna. Para makuha ko yon, di syempre, gumamit ako nitong salaan. Tapos ay piniga-piga ako at pinisapisa ko yung laman para makuha ko yung maiitim na buto, yun lamang ang itatanim, di ba? Kasi kung isasama yung laman, baka talagang yun ang chance na mabubulok yung buto, hindi na rin sisibol. Yung mismong buto lang ang ititira ko dito. Dito ko na nga to sa kusina ginawa para madali kong makukuha yung mga buto-buto. Tapos aanhin ko yan, mapapabayaan, baka mapatapon pa kasi nga nasa kusina, edi itatanim ko na. Isang dito sa lalagyan na may takip at isang open container. Yung pasulang na may kasama pang ang ibang buto-buto doon, doon ko na itatanim ito. Ang hirap kasing kuhanin ng kamay kaya kutsarahin ko na nga. Ayan. Nakatanim na ako nito sa ganitong paraan. Hihintayin ko na lamang yan. Sisibol ba? O wala? Tingnan natin kasi nga ito ay experimental. Siyempre, palaging pag tayo ay nagpupunla, nagtatanim ba, dinidilig natin yan. Bukod sa tubig at lupa, kailangan din natin ang matamang alaga para mabuhay ang ating mga pinagtatatanim. Etong isa, nilagyan ko na ng taklob. At itong isa, pabayaan na lang nating sa pasulang basta. Tapos, set aside ko sila dito rin sa kusina. Kasi, itong aming kusina, transparent naman ang kanyang bubong. Kaya kung naririto ang mga tinanim kong halaman, makakasaga pa rin sila ng tamang sunlight. Ngayon nga po, nakita nyo, nakapagtanim na ako, abay, bibisitahin niya naman po ako. Para sabay nating malaman ano po bang magiging resulta dito. Kaya dapat naman po nakasubscribe kayo sa akin. Asahan niyo pong ako'y mag-a-upload ng mga updates nito para enjoy na tayo, natututo pa.
Di po ba? Madidiscover pa natin ano ba ang totoo dito sa dragon fruit na bunga ang ginagamit sa pagtatanim.